Tinatawa ng Iglesia ni Cristo sa inyo para sabihin na bumoto kayo laban sa impeachment. Totoo ba yun? Alam mo, Veronica, pag ang suffix nung balita ay daw, then ang sagot ko dyan ay wala akong personal knowledge. Pero kung ang basehan nito ay yung sinasabi na dating Senate President Maceda, then kailangan ipaliwanag niya kung saan ang galing ang balitang ito dahil that's a serious statement. Pero walang lumalapit sa inyo na from Iglesia ni Cristo. Wala, mukhang walang lalapit. No? I think alam naman nila ang attitude ng mga senator judges. I can only speak for myself. Pero tungkulin namin. It's our mandate to be impartial until we hear out the defense panel at dumating yung araw ng paghuhusga. At kanina po nakapanayam namin si Senator Coco Pimentel at sinabi niya na dahil nga inabandonan na ng prosecution yung 5 articles of impeachment, considered daw acquitted na siya dito sa 5 articles of impeachment na ito. Do you have the same view? Alam mo, Veronica, that's a legal opinion. Senator Pimentel is well within his competence and rights to make that legal opinion. Pero political itong prosesong ito. At sa pangkalahatan, it will be decided by the majority of the senator judges. Kung yun na nga ang suma total nito. And tomorrow you will have a caucus, ano? Yes, to pag-uusapan discuss niyo itong mga bagay na ito. Itong mga bagay na ito among other issues. Pati na yung issue dito sa yung pagkakaroon ng cite ng contempt dito sa defense for coming up with a press conference regarding yung sinusuhulan daw yung mga senador. You're going to talk about that also. Pero alam mo, Veronica, no, Cathy, Attorney Mark, ever since very liberal ang application ng rules no? Walang nako-contempt up to this point, no? So sa tingin ko mahalaga 'yon, no? Basta't sinight natin for contempt, ang pinag-uusapan lang kung ano ang parusa. No? Pero itong prosecution, itong defense, pati kaming mga senator judges, may pananagutan at responsibilidad kami rito. But how do you feel about, kasi may mga bumabatikos kay Senadora Miriam kapag siya ay nagsasalita na binabatikos niya yung mga prosecution panel. Kasi sabi, bakit yung prosecution lang, yung defense hindi naman niya pinapagalitan. How do you feel about that? Hindi pa kasi, Veronica, nagpipresenta yung defense. Pero I can understand, although traditionally, iniiwasan namin to pass judgment on our fellow senators, say what they say, how they act, no? May internal rules kasi kami, may ethics committee, no? Na napag-uusapan naman namin in caucus para hindi na nagkakahiyaan in public. So napag-uusapan nyo kapag itong si Senadora Miriam nagsasalita ng gano'n, do you discuss that? Are there like suggestions, can you be calmer? May mga ganun ba? Hindi, in fact, it was done in open court ni presiding officer. Sabi niya, maging mahinahon tayo rito. Kung pwede, wag tayo magtaasa ng boses. Let's give each other a chance to talk. No? Pero ako, Veronica, naintindihan ko ito no? Hindi ko naman sinasabing palagpasin, no? Kahit na ano na lang. But the fact is, may ruling na ang korte na i-cite for contempt si Atty. Aguirre. At inako naman ni Atty. Aguirre yung pananagutan. As to Senator Santiago, that, I guess, is a sensitive matter. In the same manner na hindi namin masyadong pinakikialaman yung pagdidisiplina ng sarili nilang hanay nung lower house, of which the prosecution panel is composed of. No? So, itong dalawang congressman na pinigyan itong dokumento na ginamit para humingi ng sumpina, yung mga ganung bagay. May katanungan po mula sa studio. Senador, meron po tayong kasama dito mga estudyante at meron po silang katanungan para sa inyo. Ay, magandang hapon po, Senator. May tanong po si Marge mula sa TUP Taguig. Marge? Good afternoon po. Bakit po si Atty. Aguirre na-contempt pero po yung depensa na akusan ng 100 million sa senator judges, hindi po? Marge, sa pag-uusapan namin yan bukas, para tama ka, pareho ang standard na i-apply at kung rules, yung patakaran, yung pagdidisiplina, applicable para sa lahat. Mahalagang punto yan at sisikapin ko na ilabas ito sa caucus namin bukas at sana ma-monitor mo yung feedback. Kung ano ang balak namin gawin,
dito sa mga pauna pang pahayag ng defense panel na, di ba sabi nila noon, nagbabalak ang Malacanang na suhulan yung mga senator judges ng 100 milyon yata. Senator Honasan, si Cathy San Gabriel po ito. Magandang hapon po muli. Nais ko lang po malaman yung opinion ninyo dito sa isinagawang survey ng mga UP students kasi po ito po yung isa sa mga naging topic po namin dito. Yung pong opinion ng taong bayan. Cathy, yung survey, importante yan, pero sang-ayon ako dun sa payo ni Presiding Officer Senate President Enrile na ang tungkulin siguro ng mga estudyante ay mag-aral, maghanda sa mga pagkakataon na darating kung sila na ang magiging senador o presidente o prosecution o defense. No? Nagkaroon na ng sari-saring komentaryo tungkol sa survey, diba? Yung 500 na tinanong. So, ang pinakamahalaga rito, Cathy, ay ang focus dapat ng trial ay dun sa korte mismo. Ang paghusga dito ay hindi magaganap sa survey or mawalang galang sa inyong lahat sa media. Korte ang magdidesisyon dito at lahat kaming senator judges ang boboto kung acquitted or guilty. Senator, dagdagan ko lang po yung question ni Cathy on the survey at itong opinion nga ng ating taong bayan dahil on the matter of Attorney Aguirre na pinagalitan na cite in contempt, mukhang hindi lang nagiging legal issue, nagiging propriety issue din. Tama po ba na i-contempt siya? Tama po ba yung ginawa ni Senator Santiago, yung statesmanship aspect niya? Nagsalita po at medyo divided po ang ating kababayan. Ang ating po bang mga senador, are you heeding the opinion of the public? Pinapakinggan po ba natin? Nakikinig po ba tayo sa ating constituents para madesisyonan din not just on the legal issue, pati na rin yung propriety issue nitong usaping ito? Tama, magandang punto yan, Attorney Mark. No? At sa aking pananaw, this is a judgment call on the part of the individual senator judges. No? Pero may pamaraan, katulad ng sinabi ko, we are still looking at one half of the picture. No? May desisyon na ang korte na sinabing yung kawalan ng respeto, hindi lamang kay Senator Santiago, kundi sa korte mismo. Bukas natin i-resolve yung other half. Ano ang pamamaraan para matawag ang pansin ng mga senator judges para hindi masyadong passionate, hindi masyadong magtaas ng boses, i-moderate not only because of the propriety issue, but because of the example issue. No? Sabihin na ito ba ang gusto nating halimbawa na ibigay sa ating mga kabataan na mukhang interesado sa issue ito. Alright, maraming salamat po, Senador Honasan. Back to you, Nikki. Okay, thank you, Cathy. Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, no, may ipinunto siya. Sinabi niya na hindi pwedeng basta na lang yung ibaliwala itong inilabas na resolusyon ng Korte Suprema patungkol sa pagpigil sa kanilang mga mahistrado at saka dito sa sinumang empleyado ng Korte Suprema na tumestigo o kaya yung magbigay ng mga dokumento sakaling may mga ganitong klaseng kaso, no, especially in this impeachment trial of Chief Justice Corona. And he said, kapag nakasuhan uli ang isang mahistrado, where will they turn to? No, kapag may ganitong ruling at sinundan ito, how do you feel about that? Alam mo, Veronica, napakahalaga ng puntong ni-raise mo. Mapansin mo, ako very positive ang tingin ko dito sa relasyon which is unfolding between the Supreme Court and the Senate. Napakaraming dahilan kung bakit dapat maging adversarial, no? Yung TRO, yung pagpipigil dun sa pagtestigo ng mga associate justices generated by request from the prosecution and defense. No? Pero mapansin mo, hindi kami nagigirian. May mutual respect dahil alam namin as collegial and consensual bodies kung ano ang implikasyon nito. If we set in motion a collision course, that will impact even after the impeachment trial. So, mabigat na responsibilidad ito at nakikita mo dyan yung highest level of statesmanship. Pero, having said that, ang operative word dito is respeto, mutual respect. And I think ito ang dapat na maging tema even after the impeachment But what process. about, we could see kasi the frustration also of the prosecution panel na hindi sila makapagsabpina, bawal to, bawal dyan. Nahirapan sila kumuha ng ebidensya. Napakahirap naman talaga kumuha ng ebidensya, especially when it comes to bank documents because of the Bank Secrecy Law tsaka yung Foreign Currency Deposit Act, no? Pag ganun, parang nakatali nga naman yung kamay nila. Pero may batas tayo. In fact, sa akin, Veronica,
liberal ang application ng rules of court, rules of evidence, impeachment court, no? Pero wag naman natin na i-violate yung mga core principles ng Constitution. Katulad nung presumption of innocence. Ang pananaw nung iba rin, ang pauna pa lang, presumption of guilt. Yung tinatawag na probable cause. Akalain mo, Veronica, paano ka naman hindi manggigigil o magkokomentaryo, no? Samantalang ginamit ang isang dokumento na ang tawag yata spurious. Hindi pa established ang authenticity as a basis for requesting for a subpoena. Paano naman yon? Okay, yung pagbubukas ng bank deposit, doon sa probable cause section o rule sa Constitution, doon sa kaloob-looban mo, yung pakiramdam mo, moral standards, standards of proof, of evidence, no? Magdidesisyon ka kung malamang may krimen na naganap. Pag nangyari yun, di ba, may basihan ka na para to set in motion the process. Kaya tinanong natin yan kay Secretary de Lima, no? Justice Secretary de Lima, hindi ba binaliktad natin yung proseso? Halugugin mo lahat, baka sakaling may lumabas. Ito yung mga checkpoint na kailangan erase para wag natin ma-violate. Hindi yung rules of evidence of rules of court. Pwedeng liberal tayo dyan. Pero yung saligang batas mismo. Last Pero point. hindi pa, sagutin ko lang muna po yan, may tatanong lang ako before you get to your next point, no? Kasi di ba kapag naglalakad ng isang tao at may lumabas na, let's say, baril o kutsilyo o drug sa kanyang pocket at nakita ng isang tao, hindi ba parang you can prosecute that person already because you saw it? Di ba parang may ganun din Totoo, naman? yung Yes. sinasabi, Oo. Veronica, na obvious. Yes. Pero kaya mo bubusisiin dahil hindi mo alam kung siya naglagay ng baril doon, plinanting sa kanya, wala siya sa kanya. Napakaraming variables na kailangan isaalang-alang, no? Pero yung puntong i-raise ko related dito, Yeah. di ba sa Constitution, alam mo, Veronica, napipilitan akong magbasa ng Constitution. Preamble muna, di ba? Tapos territory. No? Article 3, Article 2. Article 3, Bill of Rights. Bago natin tinuturuan yung sarili natin kung paano patakbuhin yung pamahalaan, ang pinag-uusapan palagi karapatan. In-explain nga nung ilang senador, no? Tanggalin mo na lahat ng portions ng Constitution. Huwag mo lang tanggalin yung Bill of Rights. Yun ang pamamaraan ng batas, minimum standard, para when the government unleashes its full powers against a private individual, no? Hindi ito Chief Justice, ano? Yes. Medyo patas ang laban. Kaya presumption of innocence para may paraan siya para protektahan yung sarili niya. Ayun. Okay, so maraming salamat po, Senator Gringo Honasan. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, Veronica. Maraming salamat po. Okay, back to studio. Maraming salamat, Senador Honasan at Nikki. Yan po ang ating mga opinion galing sa isa sa ating mga senator judges na very actively studying, weighing things sa trial. Nakikita natin yung sinseridad ni Senador Honasan. Samantala po, magpapatuloy ang ating special coverage paglilitis katarungan para sa bayan matapos ang ilang mahalagang paalala.